Alright mga ropang gajins, meron lang kumunting kwento tungkol sa buhay natin dito sa Japan bilang isang estudyante at isang nagsusumikap na trabahante sa mga trabahong pinasok nating iba't ibang klase. Sa pang-araw-araw na buhay ko dito ay naging isang paikot-ikot at malaki ng parte. Kaya tara, samahan nyo ako sa kwentong to. Sana kapulutan nyo ng aral. Let's go! Sana matanggap tayo dun. So eto na mga ropa, sinimulan pala natin sa pag-a-apply na walang humpay. Araw-araw pa ulit-ulit hanggang makamit natin ang gusto nating trabaho at ang tunay na tamis ng tagumpay. Pero wala pa naman tayo sa tagumpay. Ang sa akin lang, may maniwala man o sa hindi, huwag tayong tumigil para makamit ang mga gusto natin. Alright, paulit-ulit man ang routine natin, trabaho, vlog, eskwela, hindi pa rin tayo tumigil sa paglalakad, paghahanap at paglalakbay anumang estado ng panahon. Dire-diretso lang sa pag-abante sa biyahe. Kahit paminsan-minsan tumigil ng bahagya, magpahinga at magbakasyon. Kahit sariwain ng hangin, mag-isip ng sandali. Huwag kalimutang maging masaya at ngumiti. Kumolekta ng mga magagandang alaala sa mga bawat lugar na mapuntahan. At huwag kalimutan ang prioridad ay balikan. Siguraduhin sa araw-araw may araw na kapupulutan. Sa loob man o sa labas ng paaralan. Basta sa araw-araw meron tayong matutunan. Kaalaman man o karanasan. Mga lugar man na nilakaran at dinaanan. Mga problemang ginawan ng solusyon at paraan. Mga pagkabigo sa paghahanap ng pagkakaperahan at sa pag-a-apply ng trabaho na ilang beses nating sinubukan pero hindi pa rin tayo ginigiba ng pagkabigo. Weather nga, ika nga mga ropa, panapanahon lang. Sabi nga ni Omar B, sobrang simple lang ng formula. Huwag kang tumigil ropa. Alright, so uulitin natin pabalik ang istorya para sa kaalaman ng mga iba nating mga ropa. So isa nga pala tayong estudyante, trabahante dito sa Japan na nagbabaka sakali ang buhay gumaan. Kaya ilang beses ako sumubok sa mga madudugo na interview, ilang araw na pagpupuyat, ilang lugar na dinayo, naglaan ng panahon, bitlang ang pananalig natin at ang puso't isipan na puno ng positibong enerhiya, hindi sumusukong makamit ang gusto kong marating. Kahit saan man tayo dalhin ng paglalakad ng paa natin, hindi pa rin tayo titigil sa paghahanap ng trabaho na gusto natin at sa mga trabahong nakasanayan na natin. Isa nga pala akong full-time estudyante, part-time hotel housekeeping at naghahanap pa ng isang trabaho para maghapit at dumoble ang kayod at dumoble ang sahod. Lumipas ang ilang araw na paulit-ulit natin ginagawa ang pang-araw-araw na buhay natin dito sa Japan. Trabaho, eskwela, bahay at vlog hanggang sa mapagsabay-sabay natin at masingitan pa natin ang isa pang paghahanap ng bagong trabaho patungo sa inaasam-asam natin na maging isang kusinero hanggang sa dininig ang panalangin natin at nagbunga ang mga paghihirap natin. Pero wala pa naman talaga tayo sa tagumpay mga ropa. Ito pa lang ang umpisa ng pagkamit. Kahit hindi gipit, paniguradong maghahapit para sa pangarap nating malupit. Alright. At dito na nga ako dinala ng aking paa na para bang sa Zelda. Bagong salta pero ibang klase to ropa, naka red carpet pa. Isa na naman panibagong yugto at panibagong pahina ang nabuklat na ating isisiwalat sa inyo at ibabahagi. Bagamat baguhan at bilang isang dayuhan at isang malaking diskriminasyon ang magkaroon ng katawan na tatuan dito sa Japan ay hindi pa rin nawalan ng kumpiyansa at pag-asa na balang araw makamit ang mga pangarap at maisakatuparan. Hanggang sa dito tayo napadpad sa lugar at trabaho na hindi alintana ang borda sa katawan at kanya-kanyang estilo ng itsura at pamamaraan. Kahit kapirasong lengguwahe lang ng Hapon ang ating bitbit bilang banyaga ay sinusubukan pa rin nating iparating at isambit kahit minsan ay pilit kasi tayo ay dugong Pinoy. Buo aking loob, may agimat ang dugo ko. Yeah, alright mga ropa, ayos ba ang aking istorya? Patikim pa lang to. Marami pang pwedeng mangyari sa galawan natin dito at sa mundo. Kaya abangan nyo ang mga susunod pang kabanata. Alright, let's go!